Bunsod ng pandemya at paghahanap ng solusyon sa pesteng sumisira sa kanilang mga palayan, umiral ang pagiging malikhain ng mga kapangpangan. Ang dagang bukid na dati ay perbisyo ang hatid, maraming kabuhayan ang naitawid. Ang bilis mag-reproduce ng isang daga. So ayon sa research, ang inahing daga o ang babaeng daga, for example, nanganak siya ng morning, so maaari or possible siyang mabuntis ng afternoon or the evening. Ang isang daga, kaya niyang kumain ng 25 kilos or half caban of rice. Since ang mga dagang bukid ay peste, gumawa kami ng program. Ito po yung Wanted Mr. Rat. So kada nahuhuling daga, ang isusurrender sa bayan or sa munisipyo, 5 pesos namin binabayaran last 2020. Then last year, tinaasan namin. So, naging 10 pesos na kada isang buntot. Yun, inisip namin, yung 5 pesos na yun or 10 pesos, napakalaking tulong sa kanila. May mga kababayan kami na nakakapag-surrender ng 1,000 pieces of tails kada isang araw sa pag-surrender. So, times 5 or times 10, napakalaking halaga na yun sa isang araw para pangkain ng kanilang pamilya. Mabilis na ipinakita sa atin ni RD kung paano ang lokal na peste ay naging masarap na putahe. Yung adobong daga na niluluto ko is mabenta nga siya dito sa bayan ng Surso, 120 to 140 pesos. Paano po ang kuwan ito, sir? Ang So, hindi natin Huli. Huli? Depende sa klase sa palayan eh. May may palo, may Palo? kuryente, ganun. siguro nakakain ako nito once. Like, sobrang tagal na. Mga 20 years na rin. Sarap. The meat itself, walang weird taste, walang... Like, Masarap po sa manok. alam ko cliche na to or lagi yung napapakinggan, pero yeah, para siyang lasang manok. Sarap sa ano? Ah, Masarap, malasa. wala siyang lansa, wala siyang gaminess na binibigay. Source pa rin to ng protein. Diba? Okay. Ano yan? Tsaka tagang sure siya palay. na herbivore, parang kinakain nga lang sa palay. Yeah. So no other things siya na kinakain.